Ano bang mas okay? Regular house, bahay, or condo? Anong sa tingin mo mas magandang investment para sa'yo? Good day! Oy! Good day mga kamema. Ito na naman po ang inyong host, paboritong host na si Ace Corcuera. Kasama ko si Otit Yosa na si Mike Asoy. Kumusta Mike? Ayos lang. Ayos lang. Ina, short and simple lang, no? Thank you nga pala sa panonood. Tapos kung napanood yung episode 2 namin, tsaka 1, keep on coming ganda ng mga episode natin, tsaka yung mga comment doon, no? Gaganda. Ganda, grabe. Dami na naming, at masaya kami. Nakagawa ulit kami ng, ng third episode nitong Mema Lang podcast namin. And yung last time na pinag-usapan natin is regarding politics, no? Tungkol sa mga nangyayari nung nakaraan. Ito, ang pag-uusapan topic natin ngayon is napapanahon. Kasi nga since marami na yung mga tao sa Pilipinas, overpopulation, ito naman regarding sa investment. Speaking of, andito nga pala kami sa sa condo ni Mike dito sa, pwede ko sabihin? Pwede ko sabihin ko saan tayo? QC, sa QC. Sa QC. Oo, ito na sa 38th floor kami. So ang ganda na itong condo ni Mike. So Mike, magkano pala kuha mo dito? If you don't mind me asking. 8 million. 8 million? Oh. Cash. Fully paid. Ang ina, galing. Cash na, wala akong iniisip. Ganun ka big time itong tropa ko eh. Babawiin ko na lang pag ano. Pwede ba babawiin pag ayaw ko na? Ayaw ko na. Pabawasan na lang ng 10%, no? Pero ito kasi since duwa namin ng mga tao sa Pilipinas, di ba naging masyado na tayong populated na tayo lalo sa Metro Manila, di ba? Itong topic namin regarding dito, it's tungkol naman sa pabahay. Ikaw ba? Saan ka natara? Sa Quezon City din. Condo rin. Parang, hindi. Ano lang, Barangay Tatalon yan. Sa mga familiar sa Barangay Tatalon, bahay lang talaga ako. So ito kasi may mga tao na yung siguro magsisimula pa lang yung pamilya nila or siguro kakagraduate lang, gustong kumuha ng sarili nilang bahay or unit na titirhan nila. Ano bang mas okay? Regular house, bahay, or condo? Anong sa tingin mo mas magandang investment para sa'yo? Depende yan sa stage ng buhay mo. Kung ikaw ay isang single, nangarap ka na walang araw kumikita, meron kang passive income. Siyempre, ang kukunin mo dyan, yung paupahan. Ano ba yung papaupahan mo? Condo o bahay? Siyempre, depende yan sa lugar. Siyempre, Kung lugar mo matao, magkuha ka dyan ng condo. Tapos paupa mo. Diba? Pero kung Pero hindi ka magpapaupa. Ikaw lang kung saan mo gustong tumira. yun, kasi Mas prepare mo. Ano yan dual purpose, kumbaga. So, sabagay. tinitiran mo siya, tapos pwede mo rin siyang paupahan. Diba? Bagay. So, ikaw, single ka, nangarap kang magkaroon ng passive income, may bahay ka naman sa family mo, ang kukunin mo na ngayon, yung condo sa city. Tapos, yun, pwede kang tumira doon mag-isa dahil single ka. Tapos, pag pwede mo rin paupahan, once na may umuupa, doon ka muna matulog sa family mo. Okay. So, ginamit ko lang talaga practicalities regarding sa Oo. Well, maganda rin naman kasi talaga na may monthly income ka Bukod sa nag-grind ka sa trabaho mo, at least merong parang paupahan na sigurado ka na kikita ka monthly. Di ba? Tama. Pero kung ano naman yan, isa kang pamilyadong tao, may asawa ka, may anak ka, medyo ibang usapan na yan 3 kayo So, mas maganda siguro dyan bahay. Kasi, family na yan Kasi bumubuo ka ng pamilya, gusto mong kasama lahat, close-knit kayo. 'Di ba? Kasi maaaring sa bahay kasi pwede kang let's say maraming kayo, hindi lang isa, baka 5 pa yung anak mo. So may chance ka na magpa second floor, third floor. Tama. So lalaki pa siya, mag-extend pa siya. Unlike sa condo unit, as is na siya, 'di ba? Maliban lang kung siguro 5 bedroom apart condo, 'di ba? Saka may mga restriction kasi pag condo, hindi ka pwedeng magpagawa ng second floor kasi siyempre may ibang may-ari ng second floor Siguro diba? parang mezzanine, parang low. Ganun. Low Pwede. Tapos hindi mo rin pwedeng palagyan ng bakod yung labas ng condo unit mo kasi
Tangina, wala makakadaan doon. Taka na condo niya, tapos nilagyan mo ng bakod din, no, gago. So kung ano lang talaga yung... Naglagay ka ng mga manok dun sa labas. Kung ano lang yung square meters ba tawag? Yun lang yung sa'yo. Pero kung sa bahay kasi, pwede mo pang ano yun eh. Palakihin yun. Pwede mo pang bilhin yung kapitbahay mo eh. Lote, bakanting lote, lalaki pa rin eh. So ano ka eh, mas marami ka rin magagawa pag bahay. Sa inyo ba? Ganun din naman. Since bahay naman namin, wala naman kami binabayaran namin is bills, di ba? Yung typical na konsumo ng kuryente, wifi, tubig, tsaka syempre may binabayaran ka rin amilyar rin sa lupa, Oo. binabayaran mo rin. O, sa condo, ganun din naman eh, di ba? Monthly, may binabayaran ka din dito. Pero may condo juice, saka... Tsaka yung security, di ba? Yung sa maintenance, sa overall. May amilyar din pa. Talaga ba? Meron. Every year. Tama ba? So, kung tama, paki-comment na lang. Oo nga guys, kung ano sa tingin nyo yung mas ano. Kasi kami, bibigyan lang kami ng kuro-kuro kung ano yung mga mga pros and cons ng bawat isa, di ba? Kasi pag ito, may bahay ka, let's say, sabi natin, yung typical na mga na middle class na mga subdivision, mga Ako kasi ganyan. middle class ako. Mga suburbia na talagang may bakod, may ano. Yung maganda pag may family ka talaga. Ikaw pa, middle class ka. Ha? Middle class ka. Siguro masasabi ko, ito yung middle, ito yung low. Siguro andito ako sa gitna, no? Sana umabot na ako sa middle class eh. 'Di ba? Para pag nabot ko na yung middle class, 'di ba? Sulit na yung nakukuha ng mga 4Ps sa akin kasi nga, 'di ba? Ang middle class wala ka nakukuha ng ano eh. Wala kang makukuha benefits sila at ikaw yung lagi kinakaltasan ng ng tax, ng 4Ps. Mahirap maging mahirap maging middle class papunta sa mga matataas dyan. Ah. Paangat. Mahirap yan kasi dyan yung magkakaroon ka ng mga kaso. Masisita ka eh. Paano ba nakuha itong ganito ka lang yung pera? So dapat, yan. dito ka lang muna. Yan. Mahirap kasi, baka kasi mabigyan tayo ng double bug, di ba? Hindi natin masabi. Baka from gitna ka ng middle class tsaka ng ng poor, bilang umangat ka bigla, di ba? Shout out sa Nomu. Oo. Double bag. So yung mga putang ina nag-ano sa Nomo na may nagkapalitan daw ng double bag, di ba? Ang ina hindi totoo yun. Huwag kayo maniwala. Kasi di ko nga alam yung tsura ng double bag. Hindi ko nga alam narinig yun. Varsity bag. Varsity Yan. Parang gano'n nga yung tsura. Di ba? Wala nakikita ang gano'n. Papasok ka ng bar, nakaganon ka. Oo, di ba? Kaya huwag kayo maniwala sa pinagkakalat. Although, hindi na nag-ano yun, no? Hindi na nag-progress yung ano na yun. Kasi alam naman na may mga resibo si attorney. Magpa-progress yun kapag yung natuloy na yung impeachment sa Senate. Kasi, connected yan eh. Sabagay. Kay Sara pa rin yun eh. Oo. Kasi ibabato pa rin kay Sara yan. Diba? Mm. Si Sara, saka yung involved dun sa Nomo, yung sa abutan ng bag, parang professor ata ni Sara Sara. Duterte, si Ryan kilala, Atty. Ryan, na Kilala mo yun? nililink nga sa pasahan ng duffel bag. Tama ba ako? Oo, parang gano'n. Parang connect the dots daw. So, parang pwedeng sinasabi matawag yung insanity sa impeachment trial, no? Yan. Parang exciting pa yun, Exciting ka na ba? Excited ka na matawag? Kaya, Atty. Ryan kilala, no? If ever na wala ka na masabi sa impeachment, no? Idawit mo na ako kasi gusto kong mapatawag ng Senate kasi pangarap yun eh. Kahit ako naman gusto kong mapunta Senate, gusto kong gamitin yung CR doon eh. Kung okay ba yung CR, pwede yung pag tumakay ka doon, okay ba yung ikot ng flush doon. Sana ma-invite tayo doon minsan. Sana. Invite kami, please. Makapag-set man lang tayo doon. Pwede. Magpatawag nga tayo. Your Honor, kasi ganun. Tapos pipindutin mo, no? Sorry, Your Honor, what's that again? Impose my right to no? Self-incriminating. Yan, ganyan. Incrimination. Yan. Tapos bilang gaganon ka, kuwari may abogado tayo, wala tayong abogado. Bubulong-bulong ka pa. Bubulong-bulong ka pa. Sino yung binubulong mo dyan? Sarili ko, sir. Di ba? Senate President, nandito po ako para linisin ko po yung pangalan ko kasi masyadong madumi.
Tsaka maglilinis na rin po siya ng pusod, madumi na rin. Kahit din yun, sana matawag ka. Punta tayo dun. Parang tayo ng natin na bahay na punta tayo sa duffel bag. Dahil sa double bag. Oo nga. Mga ano na yan, middle class kasi yung mga. Oo nga, lumalayo na tayo. So again, itong topic namin guys regarding sa pagpili ng bahay or condo, paupahan, di ba? Dito sa Cubao tayo, maraming paupahan dyan. Maraming tirahan, di ba? Maraming tirahan, okay. Tirahan yan. Ikaw ba, may bala ka bang gumawa ng condo? Kala ko kumuha ng hindi pa naman kasi may bahay naman kami. Parang dagdag gastos lang eh. Sa bagay. Ano rin kasi ito eh, once na kumuha ka ng condo, para ka na rin tumataya sa sugal nito eh. Sugal na to eh. Kumbaga, ito yung napili mong business. So, ilalaban mo na lang siya. Pare, pwede mong gawin tong Airbnb. Okay, pwede ka magpa-bed space. Wala bang say ang dito? Wala. Okay dito. Wala silang parang sa policy Bawal. nila? Wala. Wala lang. Kaya magandang magpa-Airbnb dito. Lalo na maraming magandang puntahan dito. Maraming mall. Ganyan. Hindi lang Gateway 1, may Gateway 2 pa, no? Oo. Saan nakita? Andiyan pa yung Ali Mall, Alimon. di ba? SM na walang sinihan. Sa isitan na walang tao. Ganda dito sa Cubao. Farmers na walang farmer. Oo nga. Bakit kaya yung mga mall, pinangalan sa mga may mga mall na pinangalan sa trabaho, no? Kasi yung mga magsasaka, may mall sila, di ba? Farmers. Fisher mall. Fisher mall, yung mga isda. Pero wala namang fisherman siguro doon. Wala na, hindi ko alam. O mga isda lang talaga siya. Magulo. Tapos may MOA naman, di ba? Parang may nagkikis lang eh. Mwah. Pinilit ko yung joke na yun, nakakaya. Anyway, magbalik tayo doon. So, yun nga, kasi ang pag pinili mo is condo unit. Most ng mga condo units malapit sa mga mga establishment. Like, let's say dito, sa Cubao, maraming andito yung mga mall, malapit ka sa mga school, may school dyan eh. Kaya may school dyan sa elementary. Hindi, elementary dun sa may malapit ka sa simbahan, malapit ka, yun ang edge ng pag nakatira ka sa condo, malapit ka sa mga sa mga establishment na kailangan mo. Siguro ang kumukuha lang ng condo na medyo malayo sa mga city proper. Siguro yung mga mayayaman talaga, mga middle class po. Yung mga malalayong lugar na condo, doon nila tinatago yung mga kabit nila. Pwede. Di ba? O yung mga puro pera. Doon na inaano yung mga nagma-money laundering doon sa mga gano'n. Allegedly. Anyway, lang naman, based on observation lang naman namin yan. Ano experience eh. Wala tayong gano'n malaking pera, boy. Ikaw lang kasi 8 million bili mo dito eh. Paano nga kumuha pa ng 3. Oo? Ang gagawin mo sa 3, papa-Airbnb mo rin. Gusto ko lang siyang pag gusto kong mapag-isa. Okay, magtakbo-takbo ka dun, no? Tawagin mo ako pag bibigay mo ng isang unit, So, yun na nga, saan na tayo? Gulo ng kausap ko. Ito naman, pag sa bahay naman, maganda rin sa bahay. Pag, yun nga, siguro, depende lang sa tao eh. Kung pamilyado ka, maganda may bahay ka talaga. Kasi regular na bahay. Diba? Siguro pag starting ka pa lang o kaka-graduate mo pa lang gusto mong maging independent, kumuha ka ng condo unit na lang. Or siguro pag kaka-anal nyo lang, hiwalay kayo ng asawa mo, kumuha ka ng condo unit kasi nga kukuha niya na yung bahay. Di ba? Huwag kang kukuha ng condo na na hindi nakapangalan sa'yo kasi pag nag-away kayo, sa kanya yun. Hindi yun sa'yo. Papatawag niya pa yung gwardiya, no? Oo. Guard, sino yan? So yan. So yun lang mga siguro. Pero ito guys, wala kami masyadong alam sa mga ganyan. Kaya kung gusto nyo makuha ng mga advice talaga, siguro kausapin nyo yung mga realtor, mga agents, mga realty agents talaga kausapin nyo sa gano'n. Kung balak nyo kumuha ng bahay or kumuha ng condo, nasa sa inyo pa rin yung decision. Kumbaga parang binibigyan lang namin kayo ng simpleng guide. Pag-aralan mong Kahit na walang kwenta. Oo. Pag-aralan mo mabuti bago ako kumuha ng unit kasi na to eh. Mahal to, sobrang mahal na to.
Para kang bumili ng kotse. Oo. Ako kasi dapat bibili ako ng kotse. Pero mas inisip ko na condo unit na lang. Kasi yung kotse, nagdi-depreciate yan eh. Mm. Tapos pwede pa makarnap, di ba? Oo. Mabangga, sira na agad. Siyempre, papaayos mo yan pag may mga yung gas pa niyan, di ba? Mm. Ito kasi, ayusin mo lang siya. Tapos, Tsaka mahirap matulog papagandahan sa kakotse, ha? Oo, mamamatay ka dun, di ba? Pag ano. So yun, mag-isip-isip ka kung anong kukunin mo, kotse o kondo, o doon ka lang sa bahay, pwede ka magtanim, no? Masarap magtanim, ha? Ang katanim. Mga weeds, mga Putang na sabi ko na eh. Pero ikaw, di ba, taga Laloma ka talaga? Ah, Oo, taga Laloma. Ay, talagang bahay niyo talaga bahay yun? talaga namin. Ah, okay. Sino naiwan doon? Parents mo? Papa. Bakit mo naisipan na, bumukod, mag independent? Mapag-isa nga. Gusto mo pag-isa? Independent. Ba't di ka ba nila mahal? Bakit? Wala na kasi nagmamahal talaga sa akin. Ah, Ay, taka. shout out kay... Kanino? The one that got away? Shoutout to. Di nila alam kasi marami ka nakalista eh. Madami. Kaya di nila alam kung sino tuloy. Siya ba si number 5? 7? Mamaya, check ko yung listahan ko. Sige. Ang lapit na ito na may... itong kasama ko guys, babero to eh. Alam mo may logbook to. Alam mo yung logbook ng gwardiya? Napuno niya yun, puro mga pangalan ng mga naging jowa. Di ba? Ganun ako detalyado sa buhay. Oo, di ba? Lahat yun. Lahat naman yun minahal ko eh. Minahal niya, magkano ka rin sa... Pero siguro hindi dumating sa buhay ko yung mga nakalista na yun. Baka yung ginastos ko sa kanila, isang unit na rin yun. Isang unit na rin yun. Oo, Pati sa Baguio, hindi naman. Inside joke. Sige na nga. So, anong natin para natin i-ento ngayon? Napunta na kahit saan yung natin. Tingin ko mas maganda yung bahay. Sa'yo, ano mas maganda sa'yo? For now, siguro condo. Kondo. Kasi mag-isa lang ako. Pasingle ka rin, pasingle. Parang gano'n na ha. Hindi natin alam. We don't know, Sabi nga mga katoto, only time will tell. So, di natin malaman kung maging single man ako, di ba? Ladies. Pero ngayon, kasi di ko pa masyadong iisip ng relationship ngayon. Mas gusto ko mag-focus ngayon sa career ko, di ba? Sa trabaho, gusto kong bunuin yung pag-iisip ko hindi lang sa comedy, siguro sa pag-grow as a person, sa pag-improve ng sarili, gano'n. Kaya bumabalik ako ulit sa pagpa-podcast. Maraming taong gano'n gustong mag-grow. Pwede naman hindi mag-grow eh. Bakit? Ganito ka lang, ano ka, yung yan, diba? Bakit mo pa isipin mag-grow? Alam ko mga unano lang hindi naman mag-grow. Ako kasi ayoko na mag-grow eh. Kung ano yung meron ako, yun. Stuck ka na sa ganito, okay ka na. It is what it is. Talaga ba? Ako kasi, What you see is what you get. gusto kasi parang, ang buhay kasi parang forever learning gusto kong maraming matutunan. Lalo na ngayon, parang midlife crisis na yata ako ngayon. Kasi marami akong gusto matutunan, ma-experience, gano'n. Alam mo yun, parang gusto ko lang mag-self-improve. And then, later on, siguro, pag okay na lahat, lalo ngayon, kailangan ko ng pera ngayon. Ay, nako, kaya itong guys, sa mga dyan, ito yung sinatawag na adulting. Na kailangan, kasi ang mentality ko kasi parang parang college student lang ako, parang college yung ko, kahit na ganito sa edad na ako. Parang, ang inaano ko parang lagi is, alam mo yun, parang hindi ko pa ganun iniisip yung edad ko. Kasi parang, as much as possible, iniisip ko parang bata pa yung mentality ko. Although, hindi immature, pero parang siguro yun ang, parang wala akong outlook sa susunod na mga mangyayari. Kaya gusto kong mag-improve sa sarili ko. Makapag-invest, makapag-secure din ng future para din sa mga, may dalawa kasi akong anak na gusto ko rin supportahan siyempre. Yun pala yung crisis na challenge sa'yo. Hindi siya identity crisis. Identity crisis. Ano bading?
Hindi naman, ano lang, parang siguro, kasi pag dumating ka na sa edad ko, kasi guys, mag-ano na ako, magto-27 na ako eh. Ako, tama na pala. Pag malapit na ako mag-30, yan, ano, kaya medyo napapaano ka na. Sige na nga, teka, punta pa kayo napunta sa akin. So, ayun, nag-settle na tayo again, sinabi lang namin kung ano yung pros and cons ng kung ano yung pagpili ng bahay. Kung condo, uupa ka, or meron naman iba kasi rent-to-own, di ba? Oo. Parang yung jacket ni Brad Pitt, rent-to-own. Ang mahirap kasi niya, oo, maganda yung rent to own. Kasi balang araw mapasayo din, no? Oo, ito kasi own na agad eh. Isang bagsakan eh. Pagdating ko dito, Double bag ba nilagay yung pera? ay, oo nga pa. Dati nung bata ako, attache case lang. Alam mo yung sa mga pelikula? 1 million na sa loob ng Mr. attache Bean. case, di ba? Mr. Bean. Ngayon, double bag na yung mga laman ng ano. Ano kaya, sa tote bag naman, no? Pag medyo social, no? Tote bag. Ay, tsura nun. Parang, actually ano siya eh. Hindi ko naman, parang pag nag-tote bag ka, parang mukha kang body. Ay, nakasabit na gano'n. Nakasabit na gano'n. Ah, Lalaki ka, sa may dala kang tote bag, nakaganon ka. Di ba? Parang hindi ka astig eh. identity crisis. Oo, identity crisis. Napunta pa doon. May callback, no? Walang edit, i-edit mo to. Bahala ka. Podcast mo naman to. Walang edit. So, yun na nga, tatapusin na natin ng ano. Anong gusto mo? Gusto ko maging happy, pare. Gusto ko sinabi ni Enrile. Kanina, ang gusto mo, bahay. Ngayon gusto mo condo. Pag marami na akong pera, actually, bibiliin ko bahay tsaka condo talaga. Ako kanina, Best of gusto both ko- worlds. Ako kanina gusto ko condo, pero ngayon parang gusto ko na talaga bahay na. Oo, pare. Kasi- Pag na-meet mo na yung the one, ibabahay mo na. Ibabahay mo na siya. Oo. Sa probinsya, tali mo siya doon, di ba? Kasi ang pangit pakinggan, di ba? Diba, sa tingin ko, nakita ko na yung the one. Iko-condo ko na siya. Hindi maganda pakinggan, di ba? So, ngayon, ibabahay. Pag nadagyan mo pa ng M yung tang na, iko-condo mo na siya. Puta, di ba? Ang pangit pakinggan. Tama. Kaya maganda bahay talaga. Kasi pag nakita ko na, sa tingin ko, siya na magiging ina ng mga anak ko. Ibabahay ko na. Ibabahay ko na siya. Di ba? Para siya na isang kasambahay. Yun lang. Di ba? O kaya, Housewife, ilalagay ko sa tirahan. tirahan. Hmm. Tirahan para doon kami Magano. handaan. 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 Kasi para, ayan, sa hapagkainan. Kasi magaling magluto yung babae, di ba? Magaling. Masarap magluto pag sa bahay. Kasi pag sa condo, naka-induction cooker ka lang. Ay, oo nga pala, bawal ang ano dito, no? Gasol, no? Bawal gasol. Kailangan induction kang dagdag sa building pala, no? Hindi nila Pwede ba mag-solar panel dito? Bawal. So, wag isang mula lagay rin solar panel, no? Buksan mo to. Inang, nakakatakot, malaglag ka pa dyan. Kung ano, nagiging maliit ng solar panel, no? Hinangin. Kaya alam parang solar panel, nakaka-cost daw ng sunugin, sabi ng Meralco, eh. Oo, di ba? Kasi nga- Sinisiraan lang nila yun. Kaya nga, di ba? Yung nag-trending, ang sabi ng Meralco, hindi na sinusupport yung solar panel kasi nga nakakasunog daw yun. Kaya ibalik nilang sa mga wire na ganun-ganun na mga maraming wire. At least yung safe daw yun. Laki ng mentality ng Meralco. Ang laki ng bill namin yung sa Meralco, bad trip. Ito sa Meralco, nagbabayad ka ng bill, kasama pa dun yung 4-piece. Oh? Alam mo ba yun? May binabayaran mong bill, may kinakaltas doon para doon sa mga mahihirap, yung mga may 4-piece. Tapos pati yung mga ninakaw na kuryente, yung mga nagja-jumper sa atin sinisingil. Di ba? Tapos ang tax nila doon, 3. May distribution tax, may government tax. Ang dami, tangina. So, lugi yung mga... Dugi ka tayong mga trabaho. tayong mga lumalaban ng patas na may mga trabaho na kinakaltasan sa tax, kinakaltasan sa lahat. Tayo pa yung nagbabayad sa lahat ng yun. Kaya nakakasal lang na yung iba, gumidiskarte para magkaroon ng solar panel. Tapos yung Meralco naman, sinisira, parang din discourage na kasi nga nagkakakos daw ng sunog. Well, siguro pag hindi maayos yung pagkakalagay ng solar panel, pero not all the time, may narinig ka ba na sunog dahil sa solar panel? Wala pa. Wala pa, di ba? Oo. Di ko nga alam kung baka ngayong araw, lalagyan na ng metro ng Meralco. Para singilin din tayo, di ba? Pero feeling ko Hmm. nagsisiraan lang sila eh. Malaki na siguro yung nalugi sa Meralco dahil sa ito nga, yung solar panel.
So, bala ko na rin bumili ng mga ganyan. Bala ko pasukin yung business na yun. Solar panel. Talaga ba? Baka yung isa kong 8 million, i-share ko na lang dun sa company. Kasi sino bang may company na solar panel? Marami, mga private Mga company. lobbyiste. Iba kasi, mga ibang bansa pag-aling. Malis na ba dun si Kong Leviste? Di ko alam. May business pa siyang solar panel. Oo, alam ko. Isa siya sa pinakamayamang may-ari ng solar panel. Pag yung mga solar panel ba yan, parang, iba, gagawa ka ng bago ng solar panel. Oo. May mga parang ano ba yan? May mga magda-judge kung maganda yung solar panel. Siguro, Ang tawag doon? Solar, panelist. solar panel of judges. Tangina, pilit gagi. Well, ganun talaga. Alam mo naman na ang show namin, hindi to scripted eh. Kaya anything goes lang talaga. Kita mo, wala na yung topic namin. Di ba? Walang Natabunan na. Kasi walang kwenta itong podcast namin. Pero, may puso. Edit. di ba? Itong podcast na walang kwenta, pero may puso, di ba? Saka pa. Parang kapuso. Parang kapuso. Yan, kamuso. Kaano na lahat. Comedy kasi kami. So, speaking of comedy, yung may show ka nga pala, di ba? Para marapit na. Oo nga pala, sa June 13, malapit na. 1 buwan na lang eh. Ano to? Stand-up comedy show. Ano pa ang title? Otit Yosa 3. Part 3 na yun. Guys, kung di nyo napanood yung part 1, part 2, ito na yung chance papanood yung part 3. Tangina, ang solid nito. Sino yung mga guest mo? Si Brad Pitt. Yan, si Salvador, Brad Pitt. Si attorney. Attorney ano? Attorney. Kalimutan pa. Attorney Edward Chico. Yan, legally pa ni Attorney Ed Chico. Sino pa? Attorney Alex. Yan, Erese. Erese. Si Tito A. Yan. Sino pa? Si Dominic Bedanya. Yan. Tagal mo sabing Dominic, baka isipin lang yung wrestler to ha. O sino pa? Si Sergio Belarus. Yan, seryo, sino pa? At si Sheila Cruz. Yan. Yan. Sino ba? Nasa poster. Kita mo na, mga guest mo. di mo Mardy. kilala. Yan, ito si Mardy. Yan, si Mardy. Mardy. Hopefully talaga na gumaling na talaga tulungan si Mardy. Kasi si kaibigan namin si Mardy, kasi mga insanity kami na group, medyo may pinagdadaan si Mardy ngayon in regards sa health. Siyempre, pinagdadasal natin. At siyempre kayo guys, pagdasal din natin na agarang paggaling ni kapatid na Mardy. Na kayang-kaya ni Boss Mardy yan. Gagaling din. Tapos Sino yung pa? host. Si Audrey Goreseta. Si Audrey Goreseta pa. Yan. Audrey Groseta na host sa Channel 4, no? Yung sa Angkor. Diba? Ito guys, napaka-diverse ng mga guest na to ha. Hindi lang may attorney, may news anchor, may comedian talaga, si Brad Pitt, 'di ba? Tapos iba't ibang mga larangan Talagang gito ka-diverse dito sa group na Insanity, 'di ba? Tapos yung magba-birthday pa, poging-pogi. Ba? Ang lakas ko niyan. Ewan ko lang, bumomba pa ako niyan. Kaya, 'di ba? Ang pogi ng host ay ng headliners kasi siya yung magba-birthday. Oh. So, 1 hour special. 1 hour special yun. Siya lang, ano bang joke na mo na ito? Mga bago ba to? Mga luma? Halo? Ano ba? Mga, Depende. para alam nila, yung mga fans mo, yung mga nakikinig. Kung ano lang maisip ko Ganun ako Kung ano ko sa stage. Freestyle! Freestyle. Tangina, lupit. Hindi ako- Parang si Saito pala, no? Oo, hindi ako nagre-ready. Hindi ako nagsusulat. Ayan. Ba, kung ano lang maisip ko. Nagka-crowd work ka? Lahat. Ginagawa ko. Sa Procopio ka pala. Oo. Kaya yung mga iba dyan na iniisip nila na mas magaling daw sila sa akin. Huwag kayo maniwala. Sa akin kayo manood. Freestyle 1 hour. Yan, taka na. Magpi-freestyle siya, kakata siya ng bakit. Ngayon ka lang. Meron pa akong host. May host ako si Sherwin Ang apelido? Pascual. Aguilar, gago. Sherwin Aguilar. Yan. Malapit lang daw siya doon kaya siya na yung mag-host. Oo. Ganun diba? ako Ang dami niyang Ako nga, hindi ako sinali. Ayun nga pala. Ako, 3 a.m. pa lang pagsisetting ko na to si... Guys, ako yung ako yung front act talaga. Kasi tangina 3 a.m. pa lang, mag-set na ako, no? Kaya kung Sino manood sa akin? Mga tricycle driver, tanod, ganun. Basta abangan nyo rin si Ace. Yan.
Si Don Vic din, si Don Victorio, sinabihan ko rin siya. Yan, si Attorney Don Vic. Ay, siya yung attorney by day, And comedian Corrupt. by night. corrupt by night. Kaki And, ka. uh, Hindi pala corrupt yan. May kliyente yun, baka mapanood to. So yun guys, kita-kits sa June 13. Baka 13. Kasi kinabukasan birthday ko. Sunday kasi yung 14. Ah, okay. Birthday celebration. Tsaka balita ko, marami kang in-invite Madami. Yung mga ex mo. Oo, pinagsabay-sabay ko na sila. Para Talaga? na, matapos na lahat. May after party ba to? Pagkatapos yung mga ex mo dadali mo sa 2 unit? Pwede. Oo nga, na-pressure ako. Kailangan kong bumili ng 2 pang unit. Para 4, sakto. Oh, yan. Yan ang kagandahan ng condo guys. Pwede mo itago dun yung mga kabit mo, yung mga jowa mo. Magano kami, Bible study. Yan, tangina, ginamit na naman po ni Asoy ang komedya sa kasamaan. Yan, tignan nyo na lang yung poster. Yan, ano natin guys, yung poster nandito. Dito, saan ba? Dito. Yan. Basta, hindi ko na alam kung anong topic natin. Nandito kayo, nanonood kayo ng mema lang. So, ito, pasensya na kayo ako sa mga nakikinig, nanonood pa iba-iba kami ng dito. Hindi stable ang pag-iisip kasi namin dito sa podcast na to, iba-iba kami ng topic. So, yun lang, no? So again, yun lang. Thank you sa panonood. Thank you at umabot kami sa 3rd episode, no? 3rd episode na to. Magtuloy-tuloy lang po. Thank you sa pakikinig. Hopefully magkaroon kami ng guest para di kami mukhang tanga dito uusap-usap kami ng nonsense. Hopefully magkaroon kami ng guest na pwede namin interviewin. Ano ba magandang i-guess? Mga sexy para ano. Yan. Abangan nyo yan guys Baka may makuha kami taga Viva Max. Magpa-interview dito. Si Angelica Kang. Sige. Angelica Kang ba yan? Yun. Sino pa? Siya lang muna. Siya pa lang napapanood ko eh. Manifesting. May kakalala ka naman sa Viva, di ba? Si Attorney. Anyway, so that's it for me again. My name is Ace Corcuera, your favorite showbiz tito. And syempre kasama ko si Mike Asoy. Otit Yosa. Abangan nyo yan. So again, there you have it. Thank you for watching!